Wala na siyang batas na sinusunod. Kasi ang sinusunod niya is leading to communist dictatorship. Nakita naman natin yan. Ang ginawa sa Buwan kung wala din sa konstitusyon. Kahit ang Vice President, kanilang pinaglalaroan. Di ba? It's because kung napaglaruan nila ang Vice President, how much more yung hindi Vice President matakot sa kanila. Di ba? Nakita ninyo yung patutunguhan sa ginawa nila. They are practicing kangaroo court because ginamit nila ang komunista para litisin yung mga kalaban nila sa politika. So, unconstitutional yun. Kaya nga, dapat ang tao magsisigaw na. Sir, anong masasabi nyo doon sa DPWH? Hindi naman sila nanghingi ng dagdag na budget, pero binigyan sila ng 288 billion additional. Ito pa. Kasi yan ang source of funds nila sa pagnanakaw. Alam mo, ang pondo, kung anong ihingi ng Executive Department, yun ang ibigay ng Kongreso. Because the power of the purse nasa kanila. Inabuso lang nila. Pero kung anong hiningi sa Executive Department for implementation, yun lang yun. Huwag ninyong dagdagan. Pero dinagdagan malaki pa. Because, sabi ko nga, ang tawag ko nga dyan, dinagdagan nila ng devil funds. Anong ibig sabihin ng devil funds? Di ba ang devil ng kumbinsi ka, punta ka dito, dito ka, di ba? Dito, may bibigay ko sa'yo. That is used for yung paninintal ba sa Bisaya pa, di ba? Para magkaroon siya ng maraming politikong papanig sa kanya, para kung ano yung gusto niyang gawin na labas sa utak niya, masusunod, yun ang devil funds. In fact, that is unprogrammed funds. Dalawa, pinipirahan nila ang regular funds, pinipirahan nila ang mga insertion, kasi within the regular funds may insertion sa lahat na department including DPWH, di ba? Lahat na pinapasukan ng insertion for pagnanakaw yan. Tapos may komisyon pa. Yun na nga, maglagay ng pira. Kaya nga yun ang pinalagan ni BP Sara sa education, di ba? Pumalag siya dahil pinapasok ni Tambaloslos yung insertion para sila ang ng project, maglagay sila ng pagbatang sa project na wala din wala rito, wala doon. Sila mag-control. Tapos sila mag-control sa mga contractor. Pero ito kasi yun paparating pa lang ang mga budget deliberations. Yung mga sinasubmit ng Executive Department, nasa utak na yan ng mga politiko. Ayan, sabi ni... di ba? Nasa utak na yan ng mga politiko. Yes, at may mga kausap na din sila ng mga contractor sa supplier. Sasabihin na din nila, ay, meron akong pinasok. Ito, sa'yo yan. Bukas pa lang. Magkano ibigay mo sa akin, mag-advance ka na. Diba? Yun ang mga kalakaran dyan sa pagnanakaw. Public knowledge na yan. Hindi yan sekreto. Hindi yan sekreto. Public knowledge yan. So, regular funds pa lang yan sa mga departments. From top to down. Di ba? Lahat na yan. Lahat politiko, nanulumuno, ganon ang kanilang mga ginagawa. Ngayon, regular funds. Kasunod nun, insertion. Regular funds, hindi ba yun insertion? Pinakailaman na yan ng mga politiko. Pangalawa, yung regular funds, lagyan ng insertion. Para special na yun na walang makialam dyan Ikaw politiko huwag kang makialam dyan. Akin yan. Kasi ako nag-insert yan. Ako ang masunod, sino ibigay ko ng supply dyan. Unprogrammed fund. Yan ang pinakamalaking devil funds. Kasi hindi mo alam kung ano ang papuntahan ng mga pondo na yan. Nilagay na lang yan dyan as unprogrammed because it is the discretion of the politiko. For example, Martin Romualdez, kasi siya sa House of Representatives or sa upper house, sila ang maglagay magkano at anong proyekto. In fact, ang mga proyekto, utusan yung mga agencies
Hoy, Ayan, ano kaya bang mga sobrang naisip nyo? ingat Yung kayo, nandyan na mga talaga na small gusto nyo. vloggers. Yung talagang nandyan ang mga listahan. Pero ako maglagay ng pondo. Kasi Ako ang pera ang masusunod. Huwag kayong laban makialam. dyan, sabi ni wala O lang. yan ang mga malalaking pera na taon-taon dinandakaw ng mga politiko natin, lalo na kung you are the Speaker of the House, because the power of the force lies in the House of Representatives. Doon nakumpisa ang pag-budget na sila may kapangyarihan. So yun ang source of corruption. Opo. Yusek, may nababasa ako sa mga social media na ayaw nila imbestigahan ang budget ni Bongbong Marcos, yung confidential. Oo, kasi Ano masasabi niyo doon, Yusek? Kasi, ang confidential, ikaw lang ang may alam anong gusto mong gamitin. Ibulsa mo yan. Gawa-gawa ka ng mga papel na talagang kinasus mo. Kaya nga sabi ko, ang confidential fund can only be liquidated by conscience. Ikaw lang nakakaalam kung anong ginawa mo eh. Bakit si Bibi Sara pinapunta doon sa Kongreso, pinapasubmit ng resibo na wala naman yan sa COA rules? At saka bakit sila ang nagde-decide na imbestigahan resibo to resibo? Trabaho naman ng COA yun. Kaya nga dapat nga silang bastusin. Bakit? Hindi na alam magbatas. May COA rules, may batas yun, na ang confidential fund is liquidation by certification, hindi resibo. Eh bakit bumantong sila doon sa papuntahin ng Vice President? Ipa-explain, reset by reset. Di gago sila. Di ba? Eh kaya nga mayroong nagsasabi lahat. Bakit hindi lahat ng mga may confidential funds? Ipapatawag nyo, bakit si Bibi lang? It's because ang kanilang intent and purpose, papahiyain niya si Bibi Sara. I-demolish nila dahil hindi nila matalo-talo si Bibi sa 2028. Yun ang katotohanan dyan. Wala silang laban ni Bibi Sara sa 2028. Kaya nga, ngayon pa lang, inumpisa na lang. Pero sa ginawa nila, sino ang nagsasuffer? Di ba ang taong bayan? Dahil wala na silang ginawa, kundi ganon, magnakaw, magdemolish, puro politika. Oh, ano mangyari sa atin? Nga. Nga. Kaya nga dapat maintindihan sa taong bayan ang mga ganyan nangyayari Meron sa po, atin. Ignatius, Yusek, kailan follow-up. ng maaga. May patutunguhan po Kailan ba alas itong 7 ng impeachment umaga? case na inihahay nila laban Dito kay na Bibi tayo. Sara Duterte? Ay, lumalaki ang oposisyon ngayon sa taong bayan, kahit mga religious sector. Dahil naintindihan nila na tama si Sara, si Bibi Sara. Kasi Kaya nga, kinampihan nila si Bibi Sara dahil nakita nila na malinis si Bibi Sara at walang kasalanan. Bakit ninyo impeach? si Asik Kung may ma-impeach man dyan, si Bongbong Marcos, anong unang kasalanan ni Bongbong Marcos? Culpable violation of the Constitution. Dinala niya dito ang nuclear missiles ng ibang bansa. Diba? Which is labag sa ating saligang batas. Yan ang number 1 violation, culpable violation of the Constitution. Dapat siya ang ating i-impeach. Ay yung pagkabangag niya hanggang ngayon hindi niya sinasabi na hindi ako bangag. That is betrayal of public trust. We trust to him, but hindi siya magsalita na hindi ako bangag. You betrayed the people, Bongbong Marcos. So, violation na yan ng kanyang katungkulan. Diba? Public trust is a public office. Yung mga pagnanakaw na hindi niya kayang buwagin. Yung mga pagpasok ng mga droga, marami siyang kasalanan. Ang Vice Presidente, walang kasalanan niya. Di ba? Oh, dapat may ma-impeachment Ignatius, si Bongbong Marcos. Javier, thanks. Okay. Tingnan nyo ginagawa nila sa hinuli nila na vlogger. Tiyak yan. Ididiin nila yan kasi yung last niya na live, dami niya Wala na din silang sinasabi sa respeto doon. presidente dyan. Because the communists Na gamitin. can never respect the military. Kasi kalaban sila ng military.
Eh, sino bang member ng Quadcom? Na almost puro mga komunista. Nag-practice na sila. Nag-practice nila as a kangaroo court. Dahil pinapakita nila sa tambayan, even the military or police, kaya namin. Sabi ni Ignatius, wala lang Kaya namin putulin o patayin man. Ganon ang ibig sabihin nun. Wala na silang kangaroo court na eh. Yan ang komunista eh. O, di ba? O. Yung sa kuan sir, yung sa about dun sa 25 tons, wala silang paliwanag kung saan Tingnan mo. Yung 25 tons na nilabas, ilang container yun? Oh, halos mga Anong paliwanag nila? hanggang ngayon wala. Dahil nasanay sila, dahil ang taong bayan ay hindi nagsalita. Tama. Kaya hamunin ko kayo for love of country. Ha? For love of country. We will offer our life, buhay, para sa bansang ito. We will offer it para sa bansang ito. That is the only way na magiging Pilipino ka, maging Pilipino ako, maging Pilipino tayong lahat. Pero kung magmokmok ka lang dyan, hindi ka Pilipino. Marcos, alis dyan! Marcos alis dyan! Marcos alis! Marcos alis! Marcos alis! Marcos alis! Thank you. Marcos, alis! Pwede na lang.